Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kamusta po kayo? At ngayon ay April 17, araw ng Miyerkules. Yan, 2024. Bilis ng araw, no? Matatapos na ho yung buwan. Napakabilis. At tayo po ay syempre, wini-welcome po namin kayo dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po, ang inyong Kadiskarte. Mula po dito sa ating studio, sa Elizalde Broadcasting. Bago po tayo mag-umpisa ng ating mga palitaan o kung ano man nating pag-uusapan, ay humihingi na naman po ang inyong lingkod ng paumanhin dahil matagal po tayong hindi nakapag-broadcast kasi dami po kasing ginagawa at marami hong kailangan tapusin. At any rate, nandito na naman po ang inyong lingkod para meron tayong pag-uusapan na mahalaga siyempre sa buhay nating lahat. At ngayon po kasi kahit na ang ating pong bansa ay medyo napupuno natetensyon ho tayo no? Dahil sa mga pangyayaring marami daw pong nakikitang mga Chinese dito sa bandang kanortihan at ito ang lahat ng ating mga malalaking network ay yan ang pinag-uusapan kanina pa. At any rate, ngayon hindi naman po natin yan pag-usapan, medyo pahapyaw nating tinalakay kasi nakaka-alarma nga po ng konti, pero syempre meron tayong talagang topic na dapat pag-usapan at napakahalaga po sa bawat tao, sa ating pong mga buhay. Kinakailangan meron tayong tinatawag na makapag-define tayo ng success on your own terms, yung sa sarili ho natin, ano ba ho ang success, yan. Kasi minsan yung tao napupuno na siya ng success pero hindi pa rin siya nasa-satisfy, and at the same time minsan nagiging sanhi pa ito ng kanyang kalungkutan. Bakit? Marami hong ganyan, no? Pero ano nga ba ang tagumpay? Ano ang sukatan ng success, no? May yung understanding po natin ng anong success ay may common po yun, definition and measurement, no? Kasi yun nga po, may mga taong babanggitin natin mamaya na sobrang matagumpay sa kanyang buhay at sa kanyang katagumpayan ay nakuha pa niyang kitlin ang sariling buhay. Bakit? No, yan ho. Sinabi nga po pero tandaan niyo po ang tao ay malupit, no? Kaya tayong lahat po ay talagang nagsisikhay na maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Pero yun na nga, maraming tao na naabot ang mga pangarap, sumobra pa nga, pero nakapagtataka bakit sila ay hindi pa naging kontento. Ito ay halimbawa po ng isang tanyag na artista sa Amerika. Si Robin Williams, kung yan po ang kanyang larawan, no? Si Robin Williams may isang tanyag na aktor sa Hollywood, no? Pero sabi nga po niya, meron ho siyang sinabi, the saddest thing in life is not to be alone, but to end up living with people who makes you feel alone. No? Mukhang malalim yun no? Hindi daw ho yung nakakalungkot masyado no, ikaw ay nag-iisa. Subalit ang mas nakalulungkot ay napapaligiran ka pala ng mga taong kumbaga siya ang nagiging sanhi, yung mga tao na yan ng pagiging yung feeling mo na pagiging mag-isa dahil kahit na ganong karami yung mga taong yan.
sa paligid mo, siguro hindi mo sila napagtiwalaan o hindi kayo nagkaroon ng pagsasamahan na sincerely o genuinely, parang gano'n, no? Alam nyo, mahirap po sa tao yung gano'n eh. Yung kasama nyo, kasalamuhan nyo sa araw-araw na pagkatapos at the back of you ay medyo sinasakal ka pala o sinasaksak ka, yun po ang mapakahirap, no? Kaya nga sinasabi niya, hindi ang pagiging mag-isa ang nakakalungkot, kundi yung may mga tao ka, marami kang tao sa paligid mo, pero they make you feel na ikaw ay nag-iisa dahil hindi sila sincere at mga mga traidor, yung mga ganon. Di ba napakasakit nun? Kasi yung bang inistab ka ng isang tao na pag tingin mo ganon na kung sino yung sumaksak sa'yo, kumbaga yun pala yung isa sa mga pinagkakatiwalaan mo. Napakasakit, Kuya Eddie. Yan po. Kaya yung being successful ni Mr. Robin Williams, isang tanyag na aktor sa Hollywood. Alam niyo po, isa siyang magaling na komedyante, no? Maraming pelikula. At siya po ay maraming Academy Awards na tinanggap, 6 na Golden Globes Award, 5 Grammy Awards, and he was regarded as one of the greatest comedian of all time, no? Pero sa kabila nun, malungkot pala ang kanyang buhay. Kaya ano po ba ang pamantayan ng success? Marami pa hong iba sa atin sa Pilipino. Sino ba yung mababanggit natin? Pero ito, masaya naman to si Mr. Dasa, no? Gabriel A. Dasa. Sino siya? Siya po ang one of the founding fathers of the Boy Scout of the Philippines at ipinagmamalaki natin at alam niyo po, kailangan sa history natin makilala yan si Mr. Gabriel Dasa para malaman talaga kung alam niyo, marami po tayong mga Pilipino na marami pong nagawa sa bayan pero hindi gaano siyang bigyan ng pagpapahalaga sa history. Kung kaya't ngayon po ito yung ating mga advokasya, no, sa ating foundation, si Gabriel A. Dasa. Kung natatandaan niyo po, siya ba yung sa Balangiga Massacre? Yung tatay ho niya ay yun yung isa sa mga commander ng Revolutionary Force sa sa Samar. Yun, kung natatandaan nyo na minasaker po yung mga tao doon sapagkat natalo nila yung mga Amerikano. So nagalit po yung mga Amerikano kahit yung mga bata, pinagmamasaker nila, pinagbabaril nila at hindi pa sila nasiyahan para malaman, para maibigay yung kanilang tagumpay sa loob-loob nila. Kinuha nila ho yung Balangiga Massacre. Yung isang, I'm sorry, Balangiga Bell. Yeah, yung Balangiga Bell. Kinuha nila yung sa simbahan. Subalit, during the time of ex-President Duterte, luckily napabalik ho rito sa atin ang naturang Balangiga Massacre. Ibig sabihin, Balangiga Bell. Wow, what is happening to me? I'm sorry, no? Balangiga Bell. Kaya nabalik na po yan sa Samar at yan ay sumasagisag sa tagumpay ng mga Amerikano sa kanilang pagmamasaker sa mga nakalaban nilang Pinoy during those times. At any rate, kaya ho nagalit si President Duterte. Ayun. Pero tapos na po yun no? Sabi nga dapat singilin pa yung mga Amerikano na yan. Sisingilin ba natin? Aba, magagalit sa atin yan. Yan po. So, balik ho tayo doon sa ating pinag-uusapan, yung define success on your own term, on our own terms. Ano ba ang ating pamantayan na successful ka na? Na ikaw ay na-achieve mo na ang iyong mithiin sa buhay. Sinasabi ho dito na kapag successful na ang isang tao, inaasahan na siya ay mayaman, no? Unang-una, siyempre, yan nung pamantayan mayaman, mapera, may kotse, may bahay, may mga mansyon, etc. Lahat na nasa kanya, no? Kasi alam niyo, malupit ho ang tao no? Pag nakitang wala kang pera, kahit mabait ka, hindi ka pinapansin, wala ka. Pero kahit na salbahe ka, mamamatay tao ka. Meron tayong kilala dyan no? Mamamatay tao, pero
anak ng baka, super ang yaman. Abay kinatatakutan at kung tawagin pa ay mabait daw. Ewan ko sa inyo kung ano yung pamantayan niyo sa pagkamabait na tao. Pero yan ho. Pero ang sinasabi nga po, yung ano ang pamantayan natin ng success kung tayo ay nakarating na sa mga ating mga dreams, yung ating mga pangarap sa buhay na nung kayo'y nagsisimula pa lamang nung bata pa kayo, nangangarap kayo, gusto kong maging ganun, gusto kong maging guro, gusto kong maging abogado, etc. ganyan. And then, later on, na-achieve nyo na. Hindi pa rin kayo tumitigil. Pero yung iba, na-achieve niya na at siya ay masaya. Siyempre, pinagmamalaki niya yung kanyang achievements at nagamit naman niya. At yan ay kanyang naging tungtungan sa mga pangarap niya sa buhay, pati ang kanyang mga pamilya ay naiangat niya sa kahirapan. Yun ho ang kagandahan, no? Pero hindi po lahat, no? Hindi po lahat ng mga tao ay nagkakaroon ng ganyang kasiyahan. Kasi meron ho tayong mga tao, may mga tao po na napakapayak ng pagtingin sa buhay, no? Na pagkatapos lang ng kanyang makapag-aral lang siya, masaya na siya. Hindi ho siya nangangarap na maging milyonaryo ko. Gusto ko mabili ko yung Mars o mapunta ako doon. Hindi ka mukha ho ni Elon Musk, no? Na tupad, katakot-takot na hirap din ho ang dinanas niyan bago siya naging matagumpay na isang businessman muna, di ba? And then ngayon, alam natin, isa siya sa pinakamayaman sa mundo at ang kanyang mga achievements ay hindi siya tumitigil, no? Walang kapaguran sa paghahanap ng kung ano-ano pang tagumpay na gusto niyang gawin. Well, may mga ganun pong tao, as long as yung kanyang tagumpay ay sineshare naman niya sa sangkatauhan, very well, no? Pero kung yung meron pong mga taong nagiging matagumpay pero habang nagiging matagumpay siya, nagiging maramot siya. Yun po ang walang kakwenta-kwenta. Hindi po ba? Sapagkat ang taong hindi maaari na tumulong o lumingon sa pinanggalingan, para alam natin, nararating niya nga niya. Pero alam niyo naman ng buhay, laging hindi ho permanente. There is nothing permanent in this world. Lagi pong pansamantala lang yan. Pansamantala lang. Kung kaya't maging successful man tayo ngayon, wag ho tayong maging mayabang o kampante o umasa na sa habang panahon ganun tayo. Well, it depends on us and of course, sa ating pong mga achievements sapagkat meron pong isang nakatingin po sa atin na gumagabay sa atin na dapat nating sundin. Kasi pag hindi ho tayo ganun, ano man ang tagumpay natin, mawawala ho lahat ng iyan. Ganun lang ho yun, di ba? Kaya wag ho tayong mamihasa na parati kang bida. Bida ka ng bida. Pero sa totoo lang, pagdating ng panahon, mawawala din lahat yan. Pero bago po yan, gusto ko po nang batiin ho yung ating mga kaibigan. Baka makalimutan ko na naman. Siyempre ako po ay natutuwa at masaya dahil muli nating nalaman na ang ating kaibigan si Mr. Asintado Sammy Gabot ay nasa mabuting kalagayan. Thank you Lord at ang ating kaibigan po ay okay naman, si Mr. Sir Asintado Sammy Gabot. And of course, I want to say thank you to Miss Linda Patalot. Yan, dinalaw po niya ang ating umpisa na the other day, no? At alam natin na napakabait na batang yan at brilliant at maraming salamat sa mga sinabi mong mga pag-asa natin dito na magagawa sa ating office. Thank you anak, Miss Linda Patalot. And of course, I want to say hello to my anak-anakan dyan sa Los Baños. Walang iba si Miss Caressa Bartolo. Ano anak, kamusta na? Dumating na ba yung kailan ba dadating yung ating susunduin, ano? Alam mo, I'm looking forward to it kasi gusto kong malaman yan, alam mo naman, no? And of course, I want to say hello to another anak-anakan of mine, Miss Cici Lemberger Muego, no? Ayan, salamat dun sa prize na ibinigay mo sa akin dahil may nagtatanong no?
yung maganda nilang sabon. And of course, siyempre ang ating kaibigan na walang iba kundi si Mr. Rudy Santo Domingo, CPA and at the same time licensed broker. Pasensya na, hindi ako nakakapag-text, sobrang busy. And Miss Virginia Cuyugan and her husband, Mr. Efren Cuyugan, ang magagaling po nating mga kasama dyan sa Neighborhood Association ng Gumbursa sa aming po lugar, sa Pasita. Kumusta po kayo? And my one and only sister-in-law, Miss Elvira Agoncillo. Malapit na birthday mo, ha? Hindi ko nakakalimutan yan. Okay. So, and of course, I want to say hello, sir. Yung ating pong kapitan sa barangay, Kapitan Chairman Malbeda. Sir, kumusta po kayo? Yan po, sir. Kumusta kayo? And yan ho, yung mga kaibigan natin. But then ngayon, Miss Grace Ann Villato is watching from Manila. Thank you po. And of course, Mr. Chot Velasquez watching from Manila also. Wow! Talaga, the fact na talagang nag-watch yung mga kaibigan natin, we are so happy, no? At so, yan po yung ating pinag-usapan na define success on your own terms. Pag na-achieve na po natin yung ating pong mga nilalangit at ika nga pinangarap at nakuha na natin yan, magpasalamat tayo sa Panginoon at maging ika nga po satisfied, no? Hindi yung kung ano-ano pa yung nasa sa isip natin at magkakaroon pa tayo ng mga kung ano-anong mga hindi magagandang iniisip at later on pag sumobra ho yung tagumpay pumasok sa utak natin minsan masama ang dating nun no. Yung simpleng tao pag sumobra ang kanyang tagumpay parang nawawala sa wiso, no? At parang nag-iiba ang kanyang ugali. Yun ho ang hindi magandang pangyayari. So, sa kabila nung ating pong mga success sa buhay, huwag na ho natin kalimutan na yan ay bigay dun sa taas na gabay niya sa atin. And so, kailangan maging mabait po tayo. At kung dati kang mabait, lalo ka pang bumait. Ngayon, kung dati kang tarantado maghapon, dapat mabait ka. Di ba? Parang gano'n, ano? Mas maganda ho yung gano'n. Sabi nga dapat very humble ang tao para malapit sa kanya ang swerte. No? Yan po. Wag ho natin kalilimutan na yung ating success na tinatamasa ay tayo mismo ang magbibigay ng kasiyahan sa ating kalooban na masasatisfy tayo dahil na sunod natin ang ating mga pinaplano sa buhay kahit gaano man yun kasimple. Naalala ko po nung ako'y nag-uumpisa pa lang, ano yung una kong pangarap, ma-share ko lang sa inyo. Pagkat bata pa nga ho akong nag-umpisa sa buhay, una kong pangarap maging professional. At ang Diyos ay talagang binigay niya sa akin, sa kanyang gabay. Pero katakot-takot na hirap ang akin pong dinanasan sapagkat inuulit ko po, kilala ko ng aking mga co-teachers. Bago ako natapos ng BSE, ay nakadalawang anak na ako. No? At sabi nga po nung aking mga kamag-anak, naalala ko nung sila'y umatin ng aking kasal. Ang kasal ko po kasi umagang-umaga So many years back, sabi nung aking tiya, dahil maaga nga po ako nag-asawa, sabi nung aking tiya, yung kapatid ng mama ko, ay wala na, turing yung iyong anak ay sa labahan na lang yan, natulo ho ang aking luha. At ako'y naalala ko pa ho yung sinabi ng aking husband. Wag mo na silang intindihin. Ang maganda ay patunayan mo sa kanila. Patunayan natin. Kaya sa loob ko, hindi lang nila alam kung ano ang plano ko kung kaya nag-asawa po ako na maaga. Sa awa ng Diyos, ako po ay ginabayan ng Panginoon kahit anong hirap. Pag nakapasok po ako sa loob ng 1 linggo ng 4 na beses, Monday to Saturday po kasi pasok sa kolehiyo, hindi po ba? Ay masayang-masaya na po ako roon sapagkat ako at the same time a mother, a wife, siyempre ako pa rin lahat at siyempre ang problema yung financial, no? Isa lang nagtatrabaho yung husband ko pero nakaupa kami sa maliit na
Nung araw ho, ano na kayo, apartment na kayo, 60 pesos a month, pero nagkabaon-baon pa kami sa utang. At pag may pumasok na katulong, sabing gano'n nung katulong, meron ho ba kayong television? May nakita ka ba? May radyo ho ba kayo? Isipin nyo, kahit radyo, wala ako noon. Gano'n no, naalala ko. Pero ibinigay sa akin ni Lord ang guidance niya. Ayun, una, nakapagtapos ako. Hindi ba lang yun? Nakakapagtrabaho pa ako sa gobyerno bilang isang guro. At nakapagpaaral ako ng 4 na lalaki, puro professionals. Yan yung mga achievements ng, diyan ko dinidefine yung success ko eh. Diba? Tayo pong mga magulang, isa sa mga pamantayan natin na ating success is nakapagpaaral tayo ng mga anak. Hindi po ba? Kaya pinagpapasalamat ko po yun. Masaya na yung buhay ko. May kanya-kanya na sila. Talagang ganun, di ba? Yun naman ang ating katungkulan at obligasyon. Kaya nga, siguro yung ating success in life, tayo po ang mag-assess noon sa ating buhay eh. Kung ikaw ba ay talagang matagumpay. Para sa akin, kahit na ito ang aking naabot, successful din ako dahil yun nga, yung mga una kong pangarap, maging isang professional, makapagpaaral ng mga anak, nakapagkaroon ng property na sariling bahay at lupa. At hindi lang po yun, yabang no, nagmamaneho pa si Lola hanggang ngayon. At nakapag-travel pa po ako sa Amerika ng 7 beses, no? Pabalik-balik. At sa iba pang, sa Asian countries like Thailand, Vietnam, Malaysia, Japan. Ako po yung napadala ng DepEd sa Thailand and Malaysia. Kasama ho natin yung mga teacher leader dyan sa Manila Public School Teachers Association, MPSA. Opo. At kaya nga sabi ko, hindi pa ba success ito? Hindi po ba? Hindi pa ba ito ay pamantayan ng success kahit na ang inyong lingkod ay ika nga po, hindi naman mayaman. Okay lang sa alright, nakakaraos pa naman. Kaya yan po, mga minamahal nating kadiskarte. Kung ano man ang inyong narating, at syempre, pasalamatan natin sa Panginoon dahil ang ating pong success ay within our reach at nagawa natin ang ating mga pangarap. Maging masaya ho tayo at maging kontento. Yan lang ho. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, nga pala, gusto kong batiin yung ating executive manager dito, si Mr. Chot Velasquez will be celebrating his birthday on Friday. No? So, punta ko kayo dito and bring your own baon. Opo, we will celebrate his birthday kasi itong batang ito ay talagang very successful dahil sa tingin ko sa kanya, isang magaling na, alam niyo po, yung pagiging successful ng tao, una sa kanyang pagkatao. Ano bang klaseng tao ka? Ikaw ba'y matino o ano ang utak mo? Yan ho ang aking batayan sa isang pagiging successful na tao. Ito si Mr. Chot Velasquez ay talagang hinahangaan ko. Napakadakila ang pag-iisip, may puso sa bayan, sa mga kapwa. Yun ho mahalaga no? At mapagmahal sa bansa at sa kapwa. Yan ho ang mahalaga. Hindi lang sa pamilya, kundi sa mga kababayan. Naalala niyo po ba yung awitin natin? Katulad niyan, nagkakaroon tayo ng mga problema dito sa ating pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. At medyo magdasal tayo na hari nawang magkaroon ng problema. Naalala ko pag narinig ko yung awiting tungkol doon sa ating bansa na ang puso ko at buhay man ay sa iyo'y ibibigay sa ating bansa. Yan ho ang ating obligasyon at wag niyong kalilimutan. Kahit na anumang edad tayo, meron tayong obligasyon sa ating bansa. Ang puso at buhay ay ibibigay para sa bayan. Kasi hindi ho tayo magiging maligaya kahit na may sarili kang bahay dyan, may sasakyan ka uwat. Saan ba nakatirik yung bahay mo? Di ba dito sa Pilipinas? Kung tayo ay walang kaligayahan at kalayaan sa sariling bayan, palagay nyo ba magiging masaya tayo?
Hindi po. Kung kaya't lagi po nating sasabihin na ang pagmamahal sa bayan ay binabantayan at ginagawa lagi. At bago tayo maghiwalay, gusto ko pong ang ating pong mabait na kaibigan, Miss Chodora Villato. Thank you very much, ha? Chodora. Ang alam ko, pupunta ka ng Palawan, eh. Good luck sa'yo. At of course, our condolences to the family of Mr. Robert Gabuna. Siya ay pinanganak ng February 20, 1950, February 28, 1950 at medyo binawi na siya ng ating Panginoon noong April 15, 2024 si Mr. Robert Gabuna, isang taong kaibigan natin at talagang marami pong adhikain para sa Pilipino. Siya po ay kaugnay sa mga kaanak ng mga bayani. Ayan, kamag-anak po ni na ating isa sa mga heroes, Teresa Magbanwa. Alam niyo po, yung lahing Pilipino, marami, no? Marami ho tayong mga kamag-anak na mga heroes at nandiyan sa puso natin yan. Kaya yan po, kami po ay nakikiramay sa pagpanaw ni Mr. Robert Gabuna sa kanyang pong pamilya mula sa Elizalde Broadcasting po. So hanggang sa muli mga minamahal nating taga-subaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang i-like, i-follow, and of course subscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting, ang lahat po ng ating mga programa. And tandaan niyo po yung success natin sa buhay ay gamitin natin sa magandang paraan at sa magandang pagtingin sa buhay, hindi yung kung ano-ano pa hinahanap natin. At syempre, huwag kakalimutan na kung na-achieve natin ang ating mga tagumpay, huwag kalilimutan magpasalamat sa Panginoon. Minsan marami tayong reklamo sa buhay no? Yung bakit ganito buhay ko? Pero tignan niyo po sa paligid, ang mukha ng kahirapan ay makikita ninyo sa karsada. Meron ho tayong mga kababayan dyan na walang saplot sa paa, nakahiga sa semento, ni walang kumot, ni walang makain. Samantalang tayo, sasabihin nyo, naghihirap pa tayo. Totoo po yun. Wala naman hindi naghihirap eh. Pero kung ikukumpara natin ang buhay natin sa kanila, ay talaga namang masasabi ninyong mapalad pa rin tayo. Kaya, po tayo, manalig po tayo at maging na po tayo sa ating, maging maayos na ang ating pagtingin. Kapag nakita po natin yung mga ganyang bagay, ay magbukas sa ating isipan na in a way, successful ka rin. Huwag ho natin kalilimutan na magpasalamat sa Panginoon. Dahil hindi natin maiwasan. Sabi nga ho nila, wag natin daw ikumpara yung buhay natin. Pero meron hong mga pagkakataon na dapat na ikumpara natin yung ating kalagayan sa mga kalagayang nakikita natin ang iba't ibang mukha ng kahirapan sa kalye. No? Kaya dapat lang ho na magpasalamat tayo. At siyempre, idalangin din natin ating mga kababayan na hindi po pinalad na magkaroon ng magandang kabuhayan. At syempre, ang mga problema ho dyan ay sa edukasyon nakikita natin. Kapag ang tao po ay hindi nakapag-aral, mahirap po talaga siyang makaangat at makagawa ng pamamaraan. Pero naalala ko po kasi yung aking professor sa MLQ, nung ako'y nag-aaral pa lang. Sinasabi niya madalas, pagka kayo ay naging isang professional na saan man kayo makarating, laging yung masasabi at magpapasalamat sa Panginoon na kayo ay isang successful professionals at maiiba ninyo ang inyong sarili. At anuman ang inyong masalubong na mga problema, kayang-kaya ninyo lutasin yan sapagkat binigyan kayo ng sapat na kaalaman. Yan po, na nakuha sa formal education. At the same time, yung ating pong natural na pag-uugali at saan tayong pamilya nagmula. No? So, marami ho tayong ma-enhance dyan kapag tayo ay nakapag-aral pa. Marami po. Kaya yung success natin sa buhay ay lagi nating pasasalamatan.
So hanggang sa muli, magkita-kita tayo muli sa ating mga darating na mga araw at I will try our best ho na makapagprograma ng yung regular na kasi dami-dami ho kasing inaayos eh. But then, sabi ko nga po, ako'y masaya dahil nakapiling ko ngayon uli kayo April 14? 17. My God, mahirap talaga. April 17, Miyerkules. Yan, araw ng Baklaran Day yan. No? So, hanggang sa muli, please don't forget to like us, follow us, and share us, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At bago ko po makalimutan ng aking pong mahal na dating principal, Dr. Lloyda de Diaz, please, let us know kung mag-uumpisa na po yung ating medyo, yung proseso nyo, ma'am, nagagawin sa inyong kalusugan. At saka, I want to say thank you sa ating pong mga kaibigan sa Original Friday Group nung umaten po kami sa birthday ng ating Grand Lady, Miss Ining Cruz, and of course, all na mga barkada natin dyan, sila Miss Osang, si Miss Nida Dungka, si Miss Cora, lahat kayo. Thank you so much po at we are working it out yung mga pinag-usapan po natin at syempre pinagmamalaki po natin na si Miss Ining Cruz will be our honorary chairman of the board ng Elizalde Broadcasting. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat. Elizalde Foundation. Opo. Naku, ano ba yun? Nami-mix up ako. Hirap po talaga, maraming iniisip, no? So, hanggang sa muli po, I see you. At of course, I want to say hello to my good friend, Miss Emily Molo and Eunice Abanto will be expecting you on Friday. Nag-usap na tayo, mga chokaran. Okay? I see you, friend, on Friday. Thank you so much and I love you all. Bye-bye.